This portion is brought to you by benzoic acid plus salicylic acid, Fungisol. Kate-kate sa balat? Baka funja yan! I-Fungisol mo! Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Isang magandang araw po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga taga-subaybay ng inyong programa. Ako nga pala si Van, sumulat po ako sa inyo. Hindi para magpasikat, kundi para gumaan ang dibdib ko. May mga sekreto kasi akong itinago sa loob ng maraming taon na kahit ang mga pinakamalapit kong kaibigan ay walang alam. Kung ikikwento ko ito, sa lahat ay siguradong magugulat. Ang kwentong ito ay tungkol sa aking gay awakening. Sa isang pangarap na akala ko ay hanggang screen lang. Sa isang pagtatagpo na binago ang pananaw ko sa pag-ibig. At sa isang nakakapangilabot ngunit napakasakit na katotohanan na nalaman ko kamakailan lamang. Nakatira ako rito sa Saugus neighborhood dito sa Santa Clarita, California, Papa Dudut. Alam naman nating lahat na pagdating sa usaping LGBTQ+ ay mas open at legal ang same-sex marriage dito. Pero hindi ibig sabihin noon ay naging madali ang lahat para sa akin. Sana po ay mapagtiyagaan mong basahin ang mahabang sulat kong ito. Hinihiwa-hiwalay ko ito sa mga kabanata para masundan mo ang bawat detalye ng buhay ko. Taong 2017 noon, Papa Dudut, 15 taong gulang pa lamang ako. Isang teenager na nalilito sa kanyang sariling pagkatao. At naghahanap ng sagot sa mga nagbabagong nararamdaman sa katawan at isipan ko. Doon sa edad na yon ay tuluyan kong na-realize na lalaki rin pala ang gusto ko. At tulad ng maraming kabataan na nadadaan sa stage ng kuryosidad, napadpad ako sa panonood ng mga gay adult movies sa internet. Doon ko unang nakita ang isang lalaki na nagpabago sa takbo ng buhay ko, Papa Dudut. Siya si Lane Rogers. Pero sa mundo ng industriyang yon, mas kilala siya sa pangalang Blake Mitchell. Papa Dudut, ibang-iba ang karisma ni Lane, gwapo, matipuno at may mga matang tila nangungusap kahit sa screen lang. Hindi ko namalaya na unti-unti ay hindi na lang basta panonood ang ginagawa ko. Naging obsessed ako sa kanya. Siya ang naging gay awakening ko. Sa tuwing gabi kapag tulog na ang mga magulang ko ay isinasaksak ko ang aking lumang flash drive sa laptop kung saan nakatago ang lahat ng mga dinownload kong video at larawan niya. Gabi-gabi bago ako matulog, nakatitig ako sa mukha niya. Sinasabi ko sa sarili ko na sana isang araw ay magtagpo ang landas natin. Sana ay maging asawa kita. Ambisyoso, hindi ba? Bata pa ako noon at mapangarapin. Dahil nga nasa California ako, alam kong legal ang kasal sa parehong kasarian. Kaya binuo ko sa isipan ko ang isang perpektong buhay kasama si Lane Rogers. Siyang naging definisyon ko ng perpektong lalaki. Siya ang aking lihim na kaligayahan sa loob ng 4 na sulok ng aking kwarto. Dumating ang taong 2018. Isang taon na ang nakalipas mula nang maging fan at tagahanga ako ni Lane. Isang gabi isinama ako ng pinsang kong si Raven sa isang house party dito rin sa Santa Rosa Valley, California. Si Raven ay mas matanda sa akin at kilala sa pagiging palakaibigan at medyo high profile sa mga circles dito. Ang akala ko ay normal na inuman at sayawan lang ang pupuntahan namin. Habang nakatayo ako sa gilid at humahawak ng baso ng juice, may pumasok na grupo ng mga kalalakihan at doon, Papa Dudut, ay literal na huminto ang mundo ko. Ang lalaking laging laman ng mga panaginip ko ang lalaking nasa loob ng flash drive ko.
Si Lane Rogers ay naglalakad papasok sa pintuan. Live na live, nasa harapan ko. Lumapit sa Raven sa kanya at nagbeso sila. Doon ko nalaman na magkaibigan pala sila. Tinawag ako ni Raven, "Vance, halika rito. Ipakikilala kita sa kaibigan ko." Lumapit ako na parang nangangatog ang mga tuhod, ngumiti ang lalaki sa akin at napakatamis ng ngiti niya. Mas gwapo siya sa personal at kapag walang suot na eyeglasses. Inabot niya ang kamay niya sa akin at nagpakilala. "Hi, I'm Lane." Hindi ako nakapagsalita kaagad. Para bang umurong ang dila ko. Pero dahil sa sobrang excitement at pagiging prank ako ay bigla ko nasabi, "I know you, I watch your videos. I'm a huge fan, Blake." Natawa si Lane. Pero biglang seryoso ang mukha niya noong tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. "How old are you, kid?" Tanong niya sa Ingles. "I'm 16, sagot ko. Nanlaki ang mga mata niya at marahan niya akong pinalo sa balikat. Sabay pangaral sa akin sa wikang Ingles, sabi niya, "Hey, you're still a minor. You shouldn't be watching my videos. Promise me you'll wait until you turn 18, okay?" Nahiya ako, Papa Dudut. Pero naging napakabait niya. Imbis na iwasan ako ay naupo siya sa tabi ko at nakipagkwentuhan. Tinanong niya ang tungkol sa pag-aaral ko. Kung ano ang mga hilig ko. Napakababa ng loob niya. Walang ka-star complex. At bago matapos ang gabi nang magpapaalam na siya para umalis ay lumapit siya sa akin at inalikan ako sa pisngi bilang pamamaalam. Laking gulat ni na Raven at ng mga kaibigan niya na nakakita ng eksenang yon para kong lumulutang sa ulap. Pero nung makaalis na si Lane ay bigla akong hinila ni Raven sa isang sulok at pinagalitan ako. "Ano bang ginagawa mo, Vance? Nagmamarupok ka ba ngayon? Bakit ka nakikipag-flirt kay Lane? May boyfriend yung tao, nakakahiya ka." Bulyaw sa akin ni Raven, Papa Dudut. Yumuko na lamang ako pero sa loob-loob ko ay wala akong pakialam sa galit ni Raven. Ang mahalaga, nahawakan ko, nakausap ko at nahalikan ko sa pisngi ang nag-iisang Lane Rogers. Pagkatapos ng gabing yon sa party, hindi na muling nagtagpo ang mga landas namin ni Lane. Hindi naman ako ang tipo ng tao na mag-i-stalk sa personal na buhay niya. Kaya hinayaan ko na lamang na maging isang magandang alaala ang mga nangyari. Pero hindi siya nawala sa isipan ko. Si Lane Rogers ang naging standard ko. Sa tuwing may nagtatangkang manligaw sa akin o kapag may nagugustuhan akong lalaki sa school, palagi kong kinukumpara kay Lane, Papa Dudut. Mas gwapo ba ito kay Lane? May karisma ba ito tulad ni Lane? Mabait ba ito katulad niya? At dahil mataas ang standard ko, madalas ay nauwi sa wala ang mga potensyal na relasyon ko. Naging kontento na ako na pagpantasyahan siya mula sa malayo habang tinatapos ang aking pag-aaral. Lumipas sa mga taon, Papa Dudut. 2019, 2020 hanggang sa pumasok ang pandemya. Naging sobrang busy ako sa pag-aaral at sa dami ng requirements, exams at mga problema sa buhay. Unti-unti ko nakalimutan si Lane, hindi ko na nabibisita ang mga social media accounts niya at bihira ko na ring maisip ang tungkol sa lumang flash drive ko. Akala ko ang paghanga kong yon ay tuluyan ng nabaon sa nakaraan bilang bahagi ng aking kabataan. Pero Papa Dudut, noong December 16, 2025 habang naglilinis ako ng aking kwarto. Para sa darating na Pasko ay may nahulog na maliit na bagay mula sa isang lumang kahon sa ilalim ng kama ko. Pagpulot ko ay laking gulat ko nang makitang yon ang lumang flash drive ko na naglalaman ng mga videos ni Lane Rogers. Ewan ko ba, Papa Dudut, parang may kung anong puwersa na nagtulak sa akin na isaksak yon sa aking computer. At nung magsimulang mag-play ang mga video niya, parang bumalik ang lahat ng pagnanasa. Ang lahat, Papa Dudut,
ng nararamdaman ko nung ako ay 15 years old pa lamang. Mas lalo siyang naging kaakit-akit sa paningin ko. Ngayon na legal na edad na ang meron ako at mas mature na akong mag-isip. Habang nanonood ako ay may kung anong tibok sa puso ko na hindi ko maipaliwanag. Sabi ko sa sarili ko ngayong matanda na ako, kung magkikita kaming muli ni Lane ay hindi ko na sasayangin pa ang pagkakataon. Ako na ang gagawa ng first move. Gagawin ko ang lahat para mapasa akin siya. Taimtim ko itong pinalangin sa gabi bago ako natulog. Umaasang baka sakali sa liit ng mundo ay mag-cruise muli ang landas namin dito sa California. Kinabukasan nagsimula ang serye ng mga pangyayaring hindi ko kailanman naisip na mararanasan ko sa buong buhay ko. Isang hapon habang naglalakad ako sa koridor ng aming paaralan, lumingon ako sa dulo ng pasilyo. May isang lalaking nakatayo roon nakasuot ng simpleng t-shirt at maong. Nanigas ako sa kinakatayuan ko. Si Lane! Kinusot ko ang aking mga mata, pagtingin kong muli ay wala na ito. Akala ko ay pagod lamang ako sa pag-aaral kaya kung ano-ano ang mga nakikita ko pero hindi doon nagtapos. Nang gabing yon habang naghuhugas ako ng pinggan sa kusina ay may napansin akong anino sa refleksyon ng bintana. Paglingon ko sa likod ay nakita ko si Lane na nakatayo malapit sa hapagkainan. Ang itsura niya ay hindi nakakatakot na tulad ng mga multo sa pelikula. Mukha siyang normal na tao maliban sa isang bagay, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at may mga luhang umaagos sa kanyang pisngi, Papa Dudut. Nakatitig lamang siya sa akin at tila may gustong sabihin pero walang tunog na lumalabas sa bibig niya. Sa takot ko ay nabitawan ko ang basong hawak ko at nabasag ito. Nang kumurap ako na wala na naman siya, nagsimula na akong kabahan. Bakit ko siya nakikita at bakit siya umiiyak? Dahil sa matinding kuryosidad at takot ay binuksan ko ang aking laptop at nag-search sa Google. Itinype ko ang pangalang Lane Rogers at Blake Mitchell. Ang bumungad sa akin na balita ang tuluyang nagpabagsak ng aking mundo at nagpapatayo ng mga balahibo ko hanggang ngayon. May mga artikulo at post sa social media nagsasabing si Lane Rogers ay namatay noong nakaraang araw lang, December 15, 2025. Dahil sa isang malagim na aksidente na nangyari sa Oxnard, California. Nanginig ang buong katawan ko, Papa Dudut. Ang araw kung kailan ko naramdaman ang matinding pagnanasa na makita siyang muli, ang araw kung kailan ko binuksan ang lumang flash drive ay ang araw na isang araw na pala siyang patay. Ang nakikita ko ay hindi guni-guni. Ang nakikita ko ay ang multo ng lalaking matagal kong pinapangarap. Sa kabila ng mga nalaman ko ay hindi tumigil ang pagpaparamdam niya. Sa tuwing makikita ko ang imahe niya sa sulok ng kwarto ko o sa salamin, palagi siyang umiiyak habang nakatingin sa akin. Parang may dala siyang napakabigat na dusa na hindi niya maiwan-iwan sa mundong ito. Natatakot ako pero unti-unting napalitan ng awa ang takot ko. Bakit sa akin? Bakit siya sa akin nagpaparamdam? Bakit hindi sa pamilya niya o sa mga naging karelasyon niya? Hanggang sa dumating ang isang gabi na hindi ko makakalimutan. Natutulog ako nang bigla akong magising o mas tamang sabihin na nagising ang diwa ko pero hindi ko maigalaw ang aking katawan. Nakaranas ako ng sleep paralysis. Pilit kong ibinubuka ang aking bibig para sumigaw pero walang boses na lumalabas. Pilit kong iginagalaw ang aking mga daliri pero habang may nakapatong na simento sa buong katawan ko. Sa gitna ng takot ko ay naramdaman kong lumubog ang kanang bahagi ng aking kama na para bang may umupo roon. Dahan-dahan kong ibinaling ang aking mga mata at nakita ko nga si Lane. Naka-side view siya sa akin, nakaupo sa gilid ng kama ko at tulad ng mga nakaraang araw umiiyak pa rin siya. Ang bawat patak ng luha niya ay tila may kasamang matinding panghihinayang. Maya-maya pa'y gumalaw ang kanyang kamay, inabot niya ang aking kanang kamay na nakaratay sa kama. Malamig, Papa Dudut. Napakalamig ng hawak niya.
Pipigal na lamig ng isang patay na katawan. Kinuha niya ang kamay ko at marahan itong ipinatong sa kanyang kandungan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humarap sa akin, tumingin siya ng diretsyo sa aking mga mata at sa unang pagkakataon ay narinig ko ang boses niya. Isang bulong na nagmula sa kung saan, ngunit napakalinaw sa pandinig ko. Sabi niya, "I'm sorry if I forgot you." Pagkabigas niya ng salitang yon ay unti-unting lumabo ang kanyang imahe hanggang sa tuluyan siyang naglaho na parang usok. Kasabay noon ay ang biglang pagbalik ng kontrol sa katawan ko. Napaupo ako sa kama habang habol ang aking hininga at basang-basa ng pawis. Umiyak ako ng gabing yon nang hindi ko alam ang totoong dahilan. Ano ang ibig niyang sabihin na humihingi siya ng tawa dahil nakalimutan niya ako? Paano niya ako makakalimutan kung hindi naman kami magkakilala ng malalim? Samantala, ang sagot sa lahat ng aking katanungan ay dumating noong January 29, 2026. Nasa bahay ako noon nang biglang dumating ang pinsang kong si Raven. May dala-dala siyang isang malaking karton ng kahon. Seryoso ang mukha niya, Papa Dudut. Walang bahid ng pagbibiro. "Vance, para sa iyo to," sabi niya, sabay lapag ng kahon sa lamesa. Ipinabibigay ito ng isang malapit na pinsan ni Lane Rogers. Iniwan daw ito ni Lane sa mga gamit niya bago siya mamatay. At may tagubilin na ibigay sa akin para makarating sa iyo. Naguguluhan ko siyang tinignan. Binuksan ko ang kahon, Papa Dudut. Napasinghap ako sa aking mga nakita. Ang buong kahon ay puno ng mga larawan ko. Ang mga larawang yon ay mga post ko sa aking Instagram at Facebook na print ko sa dekalidad na photo paper. May mga larawan ko noong high school graduation ko. Mga picture ko habang nagbabakasyon at kahit mga simpleng selfie ko. At ang mas nakakagulat, sa likod o sa ilalim ng bawat photo paper ay may mga nakasulat na maikling mensahe gamit ang panulat ni Lane. Mga mensahe ng pag-ibig, panghihinayang at pag-asa. Doon ko nalaman ang buong katotohanan. Nakafollow pala sa akin si Lane gamit ang isang pribado o lihim na account. At ang pinakamatindi, may lihim na pagtingin o crush din pala sa akin si Lane Rogers. Mula pa noong gabing magkita kami sa party. Nakasulat sa isa kong papel. Nabalak niya talaga akong puntahan at ligawan sa mismong araw na mag-18 years old na ako. Gustong gusto niya akong kausapin at ipadala ang kanyang mga mensahe. Ngunit noong taong 2019, sinubukan niyang mag-message sa akin sa Facebook at Messenger. Pero hindi ito pumasok dahil naka-restrict ang aking mga accounts noon sa mga hindi ko namang kaibigan. Hindi tumatanggap ng message request ang inbox ko mula sa mga estranghero dahil na rin sa payo ng mga magulang ko para sa seguridad ko. Dahil hindi niya ako makontak sa social media, hiningi pala ni Lane ang tulong ng pinsang kong si Raven noong 2019 para maging tulay namin at para mapalapit ako sa kanya. Ngunit tinanggihan at tinurn down siya ni Raven. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang mga sulat ni Lane. Umarap ako kay Raven na may gulat, galit at luha sa aking mga mata. "Raven, ano ito?" sigaw ko sa kanya. "Bakit mo ito tinago sa akin? Bakit mo pinigilan si Lane na lapitan ako? May gusto pala siya sa akin. Sana naging masaya kami. Bakit mo ginawa sa amin ito?" Huminga ng malalim si Raven at makikita sa mga mata niya ang halo-halong lungkot at paninindigan. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa balikat. "Vance, makinig ka sa akin," mahinahong sabi ni Raven. "Ginawa ko ang lahat ng ito dahil sa tingin ko ay nararapat ito para sa iyo noong mga panahong yon. Alam kong bata ka pa. Alam kong marupok ka at madaling mabaliw pagdating sa pag-ibig. Nakita ko kung paano mo siya tingnan noong party. Pero bakit kailangan pigilan mo kami?" Pag-iyak ko. "Vance, isipin mo naman ang mga magulang mo.
Depensa ni Raven. Conservative ang mga magulang mo. Sa tingin mo ba ay matutuwa sila kung malaman nila na ang nakikipag-date sa 18 years old nilang anak ay isang sikat na gay porn star? Isipin mo ang chismis. Ang kahihiyan na pwedeng idulot noon sa pamilya niyo rito. At isa pa ay nagwo-worry ako para sa iyo. Ang mundong ginagalawan ni Lane noon ay magulo at puno ng tukso. Ayaw kong pumasok ka sa isang relasyon kung saan sa huli ay alam kong masasaktan at madudurog ka lamang. Dahil hindi mo kayang sabayan ang lifestyle niya. Sinabihan ko si Lane na lumayo na lamang sa iyo para sa kabutihan mo. At sumunod naman siya dahil ayaw ka rin naman niyang mapahamak. Napaupo na lamang ako sa sahig habang yakap-yakap ang kahon ng mga larawan ko. Walang mali sa sinabi ni Raven mula sa punto ng isang nag-aalalang pinsan. Proteksyon lang ang hinahangad niya para sa akin. Pero ang masakit, Papa Dudut, ang sakit-sakit isipin na ang lalaking itinuturing kong malayong bituin ay pilit palang naglalakad pababa para maabot ako. Ngunit hinaharangan ng mga pagkakataon at ng mga taong nakapaligid sa amin. Doon ko rin naintindihan ang sinabi ng multo ni Lane sa akin noong gabi ng aking sleep paralysis. I'm sorry if I forgot you. Marahil bago siya na aksidente at namatay o sa mga huling sandali ng buhay niya. Naisip niya ako at ang pangakong hindi niya natupad dahil sa mga harang sa paligid namin. Humingi siya ng tawad dahil hinayaan niyang lumipas sa mga taon na hindi niya ako nagawang ipaglaban o hanapan ng ibang paraan para makontak. Mula noong araw na dinala ni Raven ang kahon ay hindi na muling nagparamdam sa akin si Lane sa totoong buhay. Marahil ay nahanap na nga ng kanyang kaluluwa ang sagot at katahimikan dahil sa wakas ay nakarating na sa akin ang kanyang huling mensahe. Nalaman ko na ang kanyang mga totoong nararamdaman at nalaman niya na hindi ko siya kailanman kinamuhian. Ngunit hanggang ngayon ay madalas pa rin siyang nagpapakita sa aking mga panaginip. Doon sa mundo ng panaginip, hindi na siya umiiyak. Doon ay nakangiti siya, masaya at magkasama kaming naglalakad sa isang lugar kung saan ay walang mapanghusgang mga mata. Walang konserbatibong pamilya at walang mga limitasyon ng buhay at kamatayan. Para sa katahimikan ng kanyang kaluluwa ay palagi ko siyang isinasama sa aking mga dalangin. Madalas akong pumunta sa isang malapit na Catholic church dito sa aming lugar para magtirik ng kandila para kay Blake Mitchell o Lane Vincent Rogers sa totoong buhay. Ipinagdarasal ko na sana ay nasa mabuti siyang kalagayan sa kabilang buhay. Malayo sa ingay at gulo ng mundong iniwan niya. Salamat po Papa Dudut sa pagbasa ng kwento kong napakahaba. Ang karanasang ito ang nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi palagi nagtatapos sa happy ending na magkasama kayo sa lupa. Minsan ang pag-ibig ay nananatili sa mga alaala, sa mga panalangin at sa pag-asang sa kabilang buhay. Kung saan ay malaya na ang lahat ay muli kaming magtatagpo ng walang anumang hadlang. Ang inyong taga-subaybay, Vance Reposposa McCarthy. Napakabigat at napakaraming emosyon ang pinagdaanan mo, Vance. Hindi biro ang makaranas ng what if sa pag-ibig. Lalo na kung ang taong pinapangarap mo ay pilit ka ring palang inaabot pero hinahadlangan kayo ng oras ng pagkakataon at ng kamatayan. Normal lang na maramdaman mo ang matinding panghinayang dahil nalaman mong mutual pala ang nararamdaman ninyo. Ang mahalaga nito ay nahanap mo ang closure na madalas ay ipinagkakait sa marami. Ang pagpaparamdam ni Lane at ang pagdating ng kahon ay patunay na hindi ka lang basta umibig sa isang pantasya. Naging totoo ang koneksyon ninyo. Kahit sa maikling panahon at sa magkaibang paraan. Patawarin mo na rin ang pinsan mong si Raven dahil bagamat masakit ang naging desisyon niya. Ginawa niya yon dahil sa takot na mapahamak ka sa mundong hindi mo pa noon
kayang hawakan. Ipinapaalala sa atin ng buhay mo na ang pag-ibig ay hindi laging nasusukat. Sa haba ng panahon, ng pagsasama o sa happy ending, na magkayakap kayo sa harapan ng altar. Minsan ang tunay na halaga ng pagmamahal ay nasa dalisay na intensyon at sa bakas na iniwan nito sa ating pagkatao. Etong naranasan mo kay Lane ay isang paalala na huwag nating sayangin ang mga pagkakataong magpahayag ng nararamdaman habang may oras pa. Dahil ang bukas ay walang garantiya. Ngayong payapa na ang kaluluwa ni Lane at alam mo nang minahal ka niya, gamitin mo ang kanyang naging mataas na pamantayan, hindi para isarado ang puso mo kundi para maging inspirasyon na maghanap ng taong itatrato ka ng may parehong pagpapahalaga at pag-aalaga sa totoong buhay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.